Kaya lang, basic muna, basic agreement tayo. Karapatan ng Kongreso mag-imbestiga, kagaya ng aking sinabi. Subalit ito'y dapat in aid of legislation because there is no congressional power to conduct exposés just for the sake of exposure. Kagaya nung sinasabi mo na dahil may TV, may social media. On the other hand, this is how I view things with the presence of the new media now. Maganda rin na nandyan kayo, yung new media, dahil lalong na-i-expose yung paglalapastangan sa mga karapatang pantao nung kanilang iniimbitahan muna as resource person, and later on makikita mo nagmamature from resource person into seemingly a suspect. So magandang narariyan yung kagaya ninyo sa new media dahil nababalanse yung bias ng ilang traditional media pag na-expose ninyo sa new media. But again, while it is the inherent power of the legislative department, both the Senate and the House of Representatives to conduct investigation in aid of legislation, it must be made very clear to them and to the Filipino people that there is no congressional power to expose for the sake of exposure. Walang ganun. Dapat respetuhin yung ating mga Bill of Rights. Makikita naman ninyo ang nababiolate unang-una dyan, yung Section 1, Article 3. That no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ang dami ng nakulong ginamitan ng contempt powers ng Kongreso. Ang masakit na katotohanan doon, yung taong inakusahan ng kasong kriminal, kahit sumampa na sa korte, Coach Oli, yung kaso niya, basta't ito'y bailable, hindi mo maaari siyang pigilang lumabas ng pagka-detain niya or yung sa kanyang detention o kanyang kulungan, basta't nakapagpiyansa. Dito sa nangyayaring congressional investigation, pag ikay sinight in contempt, dyan ka lang muna, antayin mo pag maganda gising nung nag-iimbestiga, baka sakaling pawalan ka. Second, yung Section 12, Article 3, still on the Bill of Rights, nakalagay doon that no force, threat, violence, or intimidation that vitiates the free will shall be used in any investigation. Pagka hindi na lang gusto yung direksyon ng sagot mo, sasabihin sa'yo, let me remind you, Mr. Resource Person, that you may be cited for contempt. O di magbabago ngayon yung sagot ng tao dahil sino ba naman ang gustong mawalan ng liberty? Sino ba naman ang gustong makulong? Sino ba naman ang gustong mawalan ng kalayaan? So, nababiolate yung specific provision na yan ng ating saligang batas. And again, another specific provision, Section 17, yung ating right against self-incrimination also can be found under Article 3 of the Constitution. Walang sino man ang maaaring gawing testigo laban sa kanyang sarili or interes. Dito, nagsimula kang resource person. Bandang huli, nagkakaroon na ng blurred na yung fine line between a resource person, between congressional investigation, nagmamature ito into a seemingly custodial investigation. Yung custodial investigation tawagin sa ating criminal procedure, yan yung papunta na sa yung investigasyon, suspect ka na. Pag ikay suspect na, pwede mo nang ipatigil yung investigation. Bakit? I-invoke mo yung right against self-incrimination mo. Hindi ka pwedeng kuhaan ng sariling ebidensya na naggagaling sa iyong sariling bibig. Bawal yun. Yun yung Section 17, Article 3 of our Constitution. Malinaw yan sa ating saligang batas. Hindi ko yan sabi. Nakasulat yan at nakasaad at may garansya yan sa ating saligang batas. Kaya itong sa aking nakita sa nangyari dito sa hearing, ito'y maliwanag na nagiging itong mga Duterte, nagiging na talaga sila, parang sila nang iniimbestigahan. Specifically itong paglabas ni Trillanes dyan sa Quadcom at naglabas siya ng bank accounts, etc. etc. Ito'y kumpirmado sa aking palagay na ito ay nalabag yung bank secrecy law. So anong take nyo dito, Attorney Vic? Bawal ba talaga ito? Dapat ba andyan si Trillanes? Dapat bang wag na talagang pumunta dyan si PRRD, etc.? Ako siguro kinakailangan ding magpunta roon si Pangulong Duterte
para once and for all, harapin niya at hinarap niya, kagaya ng maisog niyang pagharap. Sa Senado, maisog din niyang hinarap yung mga tumutugi sa kanya dito sa investigation sa House of Representatives. But yung doon sa kamong offshore account, unang-una, sinabi rin doon sa hearing sa House of Representatives, yung issue ngayon ay 2015 or 2016 pa. Election issue, campaign issue laban kay Pangulong Duterte nung siya'y kumakandidato. Look, it's already 2024. 8 years after, yan pa rin ang issue mo. Ikaw ang may pagkukulang. Bakit hindi mo kinasuhan kung meron kang pinangahawakan at kumpiyansa ka na yung pinangahawakan mo ay kayang tumindig under the scrutiny of the courts and the prosecutor? Kung sa tingin mong kaya at matibay ang pinangahawakan mo, di kasalanan mo. After 8 years, yan pa rin ang issue mo. At after 8 years, yan pa rin yung kinakaladkad mong issue sa Kongreso, may kasalanan ka. Ikaw ang nagkukulang dahil hindi mo ginawa yung duty mo, di bali ng dating taong gobyerno, kundi yung duty mo bilang isang mamamayang Pilipino. Kung may nakita ka at may pinangahawak ka ebidensya, isampa mo yung kaukulang kaso laban doon sa pinagbibintangan mo. At itong Attorney Vic, kayo'y naging dating malapit kay BBM, no? At binanggit, ito'y pakawala sabi ni PRRD, ito'y pakawala ni BBM itong si Trillanes. Hindi mo rin naman matatawaran na may sarili ring mga balita at information na pumapasok kay Pangulong Duterte. Dating tatandaan, dating Pangulo yan. At hindi yan yung dating Pangulong hindi nagtrabaho. Ito yung Pangulong nagtrabaho talaga up to his very last day. So kung meron siyang information na gano'n, I'd like to believe, very credible yung kanyang information. And again, I agree with you. Hindi dapat nagpapapunta ng mga ganong resource person na ang layunin lamang ay pakasiraan o galitin o pikunin yung isang resource person sa pagkatao ng dating Pangulo na nung bumaba na sa pwesto ay patuloy pa ring mataas ang trust rating at patuloy na minamahal pang higit ng mamamayang Pilipino. Yung nag-iimbestiga, Attorney Vic, na convicted, halimbawa na lang ay ikaw ay child abuser, convicted child abuser. Ito ba'y nararapat o dapat ito ay actually tanggalin na sa pagdinig or dapat ito'y pagbakasyonin na mismo bilang congressman or congresswoman? Ay tawag diyan Coach Oli, delikadesa. Delikadesa tawag diyan. Kung alam mo ikaw mismo may tama at meron kang conviction at ikay nasa labas lang, eto convicted na to, pero nasa labas pa dahil binigyan siya ng piyansa. Pero dapat yan, practice ka naman ng self-restraint. Hiya naman, pino naman, delikadesa tawag doon. Hindi na ituturo sa Kongreso yon, pero habang lumalaki tayo, dapat ay natututunan natin yan. At bahagi yan ng GMRC, Coach Oli, yung good manners and right conduct, hindi na kinakailangan sa batas yan. Kung sa tingin mong may bahid ka, preno, rahan-rahan, huwag ka na magpunta ron, huwag ka na magtatanong doon, because between you and the resource person, ikaw ang may conviction, hindi yung taong naroon. Yung nakaupo doon na iniimbestigahan mo at tinatanong mo, wala pang ang kaso. Delikadesa tawag dyan. Self-restraint. At yung sa Pilipino pa ba, mahiya ka naman. Kung sakaling ganun yun at wala talagang delikadesa, ibig bang sabihin yung mga kasamahan niya ron or yung kanilang pinaka-leader na hindi man lang siya pagbawalan, pare-pareha silang walang delikadesa? Oh, you can safely arrive at that conclusion, Coach Oli. I feel you, I agree with you if you will arrive or if you already have that kind of conclusion. Kaya nga, importante yung mga ganitong programang kagaya ng sayo sa social media at sa new media upang mailahad natin ang katotohanan sa higit na nakararaming sambayan ng Pilipino. Kung sila doon ay hindi na nagpa-practice ng proper decorum, kung sila doon ay wala ng decency, let's go into the bar of public opinion. At yung public opinion ang mag-shape, ang mag-pressure na tigilan na nila yung political persecution. Ang problema natin, kahirapan, kagutuman, at ang walang food security,
at yung nawawalang 500 billion flood control funds at yung hindi ma-account na 5,500 flood control programs, iyan ang tunay na problema natin. Hindi itigil nyo na yung political persecution. Yan, bago natin pupuntahan natin yung flood control na nawawala na yan, ano. Ito hindi ko alam kung ito ay specifically na sinabi sa batas, no. Sabi nyo yung kanina yung tungkol sa drug use and protector at saka yung plunder etc. sa mga opisyal. Ang NPA ba, halimbawa, yan ba ay pwedeng dapat maging opisyal o yan ay wala dapat dyan? Anong sinasabi ng batas patungkol dyan? Well, that is the democracy Philippine style. At respeto natin yun. Kung sila'y binoto nung kanilang mga followers enough to get one seat as a party list, wala tayong magagawa dyan. Yan naman ang inam ng tunay na demokrasya. Maaring hindi ako sang-ayon sa sinasabi mo, pero ipagtatanggol ko ang karapatan mong sabihin yan. At ganun din dito sa pag-elect ng mga leaders, maaring hindi sila karapat-dapat dyan, kanya lang naboto sila ng sambayan ng Pilipino. Subalit pag nandoon ka na, kinakailangan naman umasta ka yung respeto at yung decorum at yung pag-uugali na talaga naman pang public servant. Dahil public service is mataas na antas ng paglilingkod yan. Meron kang mandato ng sambayan ng Pilipino at dapat yan pinapahalagahan mo at hindi ka pwedeng umasta ron bilang barumbado. So puntahan natin ito ngayon, Attorney Vic, itong flood control na binanggit nyo kanina. No? So may lumalabas na mga videos na wala na siyang magawa. Na even yung mga infrastructure na gawa ng flood control projects, nagiba. At sabi substandard. So ito'y napag-usapan natin dati na ito'y isasama nyo doon sa corruption. Ngayon, moving forward, nagpapatuloy. At marami pa ring nagiging problema dito sa tong bagyo-bagyo na ito na sinisisi pa nila sa climate change. No, so anong pwede nating magawa dito? Coach Oli, mga kababayan, climate change is real. Totoong meron ng pagpapalit ng klima. Wala po tayong debate dyan. Pero yung namatay na 200 na Pilipino dahil sa pagbaha sa Bicol, hindi po pwedeng isisi sa climate change yan. Sisihin natin kung paano ninyo ginamit, saan nyo linagay yung 500 billion pesos na flood control funds. Kung hindi ninakaw, Coach Oli, yung 500 billion pesos na dapat sana ay naiuwi sa tunay na flood control programs, baka buhay pa yung karamihan doon sa 200 tao higit kumulang na namatay. Inosente, bata, matanda, ama, kapatid. Yan ang mga namatay. Bakit? Dahil sa korupsyon. Kaya nga ako, yung sinasabi, ibalik natin ang death penalty. Ang biktima ho dyan, sa plunder na yan, sa pagnanakaw sa pera ng gobyerno, hindi lang isa, kundi tayong lahat, 110, 115 million Filipinos ang biktima dyan. Tayo ang biktima. At yan na nga, nagkakaroon ng mga unnecessary deaths. Bakit? Nalunod nawawala yung flood control programs nawawala yung flood control funds. And in the same manner, kaya tayo yung inayaya ko kayo na makiisa kayo, samahan ako dito sa ating war on corruption, pipilitin din natin na mawala at ibasura na itong Joint Resolution number 10 kung saan hinahayaan, pinapayagan yung liquidation by mere certification. Naririnig po ng ating mga kababayan, subukan ko hong pasimplihin. Yung resolution number 10 that allows liquidation by mere certification, simple lang po ang ibig sabihin nito. Yung head of office o ahensya ng gobyerno na siyang gumamit, nagdispalko o kaya'y nagtago o nagnakaw o nangurap ng pondo ng kanyang opisina, siya din ho ang magliliquidate at pipirmahan lang niya, sabihin niyang dito ginamit, wala ng audit, lusot na po iyan.
yan po ay unconstitutional. Bakit? Coach Oli, paglabag yan sa ating saligang batas, sa Article 9, Section 3, doon sa mandato ng Commission on Audit, malinaw yan, Commission on Audit lang ang may kapangyarihan na mag-audit, walang iba. At hindi mo rin pwedeng bawasan ang kapangyarihan o ang saklaw ng Commission on Audit. Lahat po ng opisina ay dapat niyang bantayan. Yan ang ating watchdog pagdating sa pondo ng bayan. At hindi siya pwedeng talunin o kapunin ng mere resolution number 10 because the powers of the Commission on Audit is provided for under our Constitution. Hindi yan pwedeng talunin ng mere legislative resolution or joint resolution. Kasi ang nagiging issue dyan, Attorney Vic, minsan, syempre, politika, no? So, nilagay nila yan dyan dahil meron silang agenda. So, I'm with you dyan sa death penalty, sa plunder na yan. I'm with you dyan sa death penalty about dyan sa droga na yan. Gustong-gusto ko yan, 1,000%. But the problem is, eto, pagpasok nyo at kayo naging senador, paano nyo, baka kasi hindi suportahan to eh. Dahil sa tingin ko, in my opinion lang naman, mas maraming magnanakaw dyan kesa sa matino. So, hindi nila aaproban yan. So, paano natin ipapasok yung batas na yan? Maganda yung batas eh. Kaya lang, paano? We will find like-minded alliances diyan sa Kongreso at sa Senado. At kung sakasakali magkahirapan, Coach Oli, gamitin din natin yung saligang batas sa pagpapasa ng batas kagaya ng pagbabalik ng death penalty. Pwede naman mag-initiate ang publiko, yung tinatawag nating People's Initiative. Yung People's Initiative, hindi lang naman sa pagpapalit o pagrebisa o pag-amenda ng ating saligang batas. Ang pagpasa ng isang Republic Act, maaari din gamitin yung bihikulong yan, yung direct participation of the people. Recognize yan ng ating saligang batas. At kung aayaw, yung mga mambabatas, dahil pakiramdam nila, tatamaan sila dito sa panukala na maibalik ang death penalty, tatakbo tayo sa sambayan ng Pilipino. Anyway, after all, kinikilala naman that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Emanates from you, emanates from me, emanates from us. Alam kong mahirap. Sabi ko nga, talagang mahirap tayo makapagpasa ng batas na ganito dahil maraming tatamaan. Subalit, nariyan ang sambayan ng Pilipino. At ako'y nananalig na kung sakaling pahiramin ninyo ng inyong mandato, kasama ko kayo all the way hanggang sa matuloy itong mga legislative commitments or legislative agenda na aking inilalahad sa inyong lahat dito sa iyong programa at marami pa ibang programa na ako ay nabigyan na ng pagkakataong magsalita. Maganda yun, Attorney Vic. Matanong ko, halimbawa ikay mahalal for yung first 100 days mo, anong iyong plano? And secondly, kasi marami pong mga politiko na sila ay maraming pangako at sila ay open sa media, etc. Then after that, hindi lang naman ito sa national, no? Kahit sa mga kahit sa mga local elections. Pagkatapos na halal, hindi mo na mahanap. Hindi na, saka na lang lalabas ulit sa media pagka again, election. Kaya tuloy yung tao ngayon parang ang dating, no? Medyo defensive na nga ang mga tao diyan, including me, na may budol factor dahil bigla na lang nawawala, may trahedya, merong binagyo, tas biglang nawawala, lalabas na lang TV time, etc. So your take on that, Attorney Vic? Singilin ninyo ako. Make me account for all the legislative commitments that I'm making now. Basta't ang akin, simple. Sisikapin kong maibasura yung Joint Resolution number 10, unang-una. Pangalawa, sisikapin ko na maibalik ang death penalty pero hindi agad-agad sa pagpapanukala ng pag-repeal doon sa batas that suspending the imposition of the death penalty. May proseso. Unahin muna natin ang pag-amenda sa Dangerous Drugs Act of 2002. At pagkatapos niyan, amendahan din natin yung plunder law. At pag na-amendahan na natin itong dalawang batas na ito, file natin yung Senate bill calling for the reimposition of the death penalty but only specifically for the two criminal offenses. And how do we do it? Meron na ho tayong draft
This is how we take this election, this midterm election seriously. Meron na tayong draft, working draft. At yung unang 100 araw, ifa-file ho natin ito. At maaari tayong singilin ninyo after 100 days kung nasaan na. Ito nga sinasabi nating first 100 days na performance, sukatin ninyo ako. And then of course, meron tayo yung tinatawag nating pagbuwag na rin sa pagkakaiba or distinction or discrimination between the wage rate here in National Capital Region and the provincial wage rate. I will work for, and I already found a like-minded ally doon sa kamanggagawa party list na nariyaan sa mababang kapulungan. Tanggalin na natin yung provincial wage rate. Ibig sabihin lang ng Coach Oli, yung sahod ng mga kababayan natin sa probinsya dapat iparehas na sa sahod ng mga nasa Metro Manila dahil wala pong katotohanan na mas mura ang buhay sa probinsya. Wala pong katotohanan na mas murang manirahan sa probinsya. Pruweba, lagi kong ginagawang halimbawa, yung isang piraso ng manok mula sa sikat na fast food chain na may isang kanin at isang gravy sa Metro Manila, kung ano man ang halaga niyan, yun din ang presyo ng isang pirasong manok na may kanin na may gravy sa probinsya. Isa pang pagpapatunay, kadalasan mas mura ang bigas sa Metro Manila, ang isang kilong bigas o isang sakong bigas sa Metro Manila kaysa sa probinsya. Pangatlo, bakit magkakaroon ng distinction ang sahod ng mga nasa Metro Manila or National Capital Region kung iahambing mo doon sa mga nasa probinsya? Take the case of yung mason ng isang construction company. Yung pinapasan ng mason na isang sakong simento sa kanyang balikat dito sa Metro Manila ay singbigat ng isang sakong simento na pinapasa ng mason na nagtatrabaho sa probinsya. Tanong, bakit mas mura ang sweldo ng mason sa probinsya kung ihahambing mo sa mason ang nagtatrabaho sa National Capital Region? Pareho lang naman yung bigat ng kanilang trabaho. Kaya kung tayo ay palarin, isa rin po yan sa isusulong natin, tanggalin na yung distinction ng National Capital Region wage rate at yung provincial wage rate. And of course, babantayan po natin yung tao ng budget. Nasabi ko na yata ito sa iyo, Coach Oli, nung araw, na ang ugat at simulat katapusan ng ating problema ay ang korupsyon sa budget. Babantayan natin ang budget mula pa lamang sa NEP o yung rekomendasyon ng Pangulo ng Pilipinas hanggang sa ito'y dinedeliberate na, pinagdadebatihan sa Kongreso, hanggang sa ito'y mauwi doon sa tinatawag na Bicameral Conference Committee na ang trabaho lamang ay i-reconcile kung tama yung mga figure. Pero pagdating sa Bicameral Conference Committee, ang dami ng insertions. Lumolobo yung proposed budget ng presidente ng Pilipinas hanggang sa gamitin na ito ng mga ahensya ng gobyerno hanggang sa ito'y properly ma-audit para nang sa ganun walang masayang na pera nating mga Pilipino. Yan ang ating mga panukala na nais gawin at dyan ho ninyo ako sukatin sa loob ng 100 araw kung sakasakali po tayo'y palarin at pagbigyan ninyo ng isa sa inyong 12 iboboto sa Senado pagdating next year ng Mayo 12. Ayun, maganda yan. Una, so magiging isa na lang ang rate natin no, sa buong Pilipinas. Oo. Ang mga sahod. Maganda yan. Medyo nakikita ko lang dyan kasi kung halimbawa ay yung mga negosyo, kasi siyempre, mas malakas talaga ang negosyo sa Makati compared doon sa mga liblib na lugar. But in any case, I agree with you. No? I agree. Hindi ko lang malaman kung paano makaka-survive yung mga small businesses. No? But certainly tama 'yan. And pag tungkol naman dito sa budget, diyan tayo malaking problema dahil nabanggit nga ni BP Sara na ang humahawak ng pera ng taong bayan ay dadalawang tao lang. Itong si Speaker Martin at saka ito si Saldico. And hindi natin alam kung saan nila dinadala. But I choose to believe BP Sara. Itong next topic gusto kong nabanggit ito ni Representative Alvarez. And
talagang gusto kitang tanungin nito. Kaya sabi ko, antayin ko na lang. Total, may interview naman ako sa kanya. But I agree with him. Hindi ko lang alam kung tama kasi sabi niya, pwede pang tumakbo si PRRD as president kung gugustuhin niya dahil hindi naman magkasunod. Hindi naman siya incumbent. No? I mean, kailangan natin si PRRD, but hindi ko alam. Anong sinasabi ng batas nito? Anong take mo dyan, Atty. Vic? Walang malinaw na o direktang prohibition ang ating saligang batas na para mag-ala Trump after ng isang term na hiatus or pahinga or vacuum ay babalik bilang Pangulo uli. To my mind as a lawyer, pwedeng gawin yan. Hindi lamang ni Pangulong Duterte, kung sino man yung Pangulong after ng term niya, nagpahinga ng isang term at kaya pa naman ng isip at pangangatawan at nandun pa rin yung passion to serve the Filipino people, maaring kumandidato sa aking pananaw. At of course, that when that time comes, yung action na yan will be subject to many tests of constitutionality. I'm sure someone or some group will bring it all the way to the Supreme Court to test and challenge the constitutionality of such an action. But until then, ako sa tingin ko, pwede, walang prohibition, walang pagbabawal na malinaw. But to be fair to President Rodrigo Duterte, although I do not and I cannot speak on his behalf because I have no authority, but base sa aming personal na pag-uusap at nag-uusap din naman kami na tungkol sa politika, siya tapos na siya. Nagawa na niya yung kanyang ultimate sacrifice to lead this country and serve the country well at faithfully at nagbuwis siya talaga ng kanyang buhay dito sa kanyang war on drugs. Hanggang ngayon nga tinutugi siya although hindi naman na makatarungan yung ginagawang basihan ng mga tumutugi sa kanya at apparently siya ay gusto raw panagutin. Alam mo, yung sinasabi rin natin kanina yung sa provincial wage rate, tanggalin na natin yung discrimination. Pag nangyari kasi yun, Coach Oli, that is also one way of dispersing yung concentration sa National Capital Region at doon na sa probinsya. Bakit? Madi-disabuse na yung palagi ang isip ng ating mga kababayan. Gusto kong magpunta sa National Capital Region kasi mas mataas ang sahod kumpara sa probinsya. Ngayon, kung sila ay komportable na rin sa sahod nila sa probinsya, hindi na tayo dudumugin ng mga manggagawa natin from the province at mag-concentrate sa Metro Manila or sa National Capital Region. That way, we can decongest Metro Manila or the National Capital Region. And I think, basta't matuloy lang itong ating war on corruption, pati ang mga negosyante ay hindi rin naman siguro ko kontra dahil makikinabang sila at magbebenepisyo sila pag nabawasan na itong talamak na korupsyon na araw-araw hinaharap ng mga mangangalakal, ng mga negosyante, ng mga mamumuhunan at lahat ng business owners. I agree. Again, I agree. Kasi problema talaga natin korupsyon yan. Ako naniniwala, alisin mo lang ang korupsyon sa Pilipinas, maraming mayaman. Kaya lang talaga tinatamaan, especially yung middle class. Dahil ito, tungkol dito sa korupsyon. And nabanggit mo kanina din to si Trump, no? So, anong take mo dito na ito ba'y makakatulong? Anong epekto nito sa Pilipinas? Well, I have my personal opinion. Wala naman tayong karapatan magkomento doon sa halalang naganap sa Estados Unidos. Si Trump ba ay makakabuti sa Pilipinas at Pilipino? Walang malinaw na sagot at walang malinaw na makakapagbigay ng kasagutan dyan. But to say the least, I think, I am very hopeful that President Trump's presidency again will be very good in the way the United States conduct its foreign relation and foreign policy. Meaning, baka sakali tayo'y umaasa na hindi naman kagaya nung kanyang dinatnan at papalitan na Pangulo na tila sinusulong yung ating, ito personal na, sabihin niyo mo ng vested interest natin pag-usapan yung sa atin. Natural, Pilipino tayo, Pilipinas ang nakataya. Baka sakaling ma-diffuse at ma-de-escalate yung problema dito sa South China Sea na tinutulak
nung kasalukuyang administration na parang proxy war between the Philippines and China. Ginagaan ng between the United States and China at nagagamit tayong sangkalan ng Estados Unidos. Sana, I'm very hopeful na i-diffuse at de-escalate ni Pangulong Donald Trump yung mga problema, hindi lang dito sa Pilipinas, pati nagaganap sa Middle East, diyan sa problema ng Israel at Hamas, diyan sa problema ng Russia at Ukraine. Because sino ba naman ang ayaw ng kapayapaan? Sino ba naman ang ayaw ng world peace at para na lang sa ating mga kabataan at mga darating pang saling lahi? Ito mabalikan ko lang, ano, naalala ko, nakalimutan kong tanungin dito, no. So pinapapirma po si PRRD ng waiver, no. And sabi niya, bakit ako lang? Tayo lahat. Ngayon, ano sinasabi ng batas na to? Pabor ka ba dito? Na ang mga opisyal siguro in a way para matakot sila sa plunder, bukas yung kanilang bangko, no? But any thoughts on that? But yung kung meron mang mas magandang sabihin natin, kung hindi man waiver tungkol doon sa budget, kasi diyan lumulusot yan eh. 'Di ba? Alam naman natin yung money laundering. No? So paano po 'to? They're so fixated or in love with waiver. Alam mo, kung mahusay yung nag-iimbestiga on the prosecution side through the National Prosecution Service, kayang bumuo ng airtight case niyan. Kaya nila sinasabing pirma ka ng waiver precisely because wala naman silang skill set or training na gumawa ng isang thorough investigation. Sila ay legislator. Ang trabaho ng mambabatas ay gumawa ng batas. Ang trabaho para mag-imbestiga ay trabaho ng investigador ng law enforcement agencies, ng NBI, ng PNP-CIDG, ng provincial, ng regional, ng police investigation division, all the way hanggang precinct level. Iyan ang trabaho niyan. Kung may gusto kang kasuhan, paimbestigahan mo. Kung gusto mo maging mambabatas, gumawa ka ng trabaho mo, magpasa ka ng batas. Ngayon, yung doon naman sa paghuhusga kung sino ang guilty at hindi guilty, trabaho po yan ng mga trial agencies or trial bodies. Hindi rin yan trabaho ng Kongreso. Ang trabaho ng mambabatas ay magsagawa at magpasa ng batas. Hindi maghanap ng butas sa isang taong kanilang biktima ng political persecution kagaya ni Pangulong Duterte. Ayun. Ito kasi ayaw na kitang abalahin pa, no? Lagi kitang inaabala, Atty. Vic. No, natatol. Salamat sa pagkakataon lagi mong binibigay, Coach Oli. Oo, tayo susuporta hanggang dulo, no, Atty. Vic. At sana ikaw ay palarin, no, at makapagsilbi, kasi ako'y naniniwala sa mga bagong mga politiko na hindi pa kinain ng sistema. And I really hope yung mga bago ay talagang hindi kainin. Kasi alam mo, Atty. Vic, ang sama na talaga ng sistema natin. And I know you know that. Ang sama minsan pumapasok talaga yung taong tama. Ang mindset tama, ang puso, dahil sa sama ng sistema, nilalamon. And I really hope and pray na yung mga bago, talagang sila kainin nung sistema nila yung mabubuti nung mga dating trapo. No? So, we hope, Atty. Vic, na maging isa ka doon. And ako talagang susuporta ako doon sa mga bagong yung mga katulad mo. Na, bagamat hindi ko masasabing bago kasi kayo nasa background before, no? Talagang involved kayo but hindi elected. Diba, Atty. Vic? So, bukod dyan, sa iyong mga panukala, ano pang maidadagdag mo, no, na paano natin masisira yung sistema na binabanggit ko? Kasi minsan pag tiningnan ko, although nakaasa tayo sa Diyos, pero pag tiningnan ko talagang milagro. Kasi parang lalamunin talaga ng sistema.
Naintindihan ko yung sayo, Coach Oli, more of pahayag ng isang frustrated na Pilipino. At hindi lang ikaw ang ganyan, marami. In fact, marami nga ang nagsasabi na ang hirap mahalin ng Pilipinas, ang hirap mahalin ng Pilipino. Kaya kung i-review ninyo, mga kababayan, yung aking statement o naging pahayag, nung ako ay nag-file ang aking kandidatura at naging isang opisyal at formal na aplikante ninyo bilang senador, ang sinabi ko roon, let us not give up on our country, let us not give up on the Filipino people. Basta tayo nagsama-sama, Coach Oli, walang imposible, basta tayo magkaisa, posible ang pagbabago. Huwag tayong susuko. Napakaganda ng Pilipinas at hindi ho totoong mahirap mahalin ng Pilipino. Ang mahirap talagang mahalin ay yung mga corrupt na politiko, pero hindi ang mga Pilipino. Ito, Atty. Vic, meron lang ako mga babanggitin sa inyong pangalan at i-describe mo sila, no? Para mabilisan lang. Describe mo sila in 1 word or 2 words, no? Sa iyong pagkakakilala at sa iyong, kung hindi mo man sila personally kilala, nakikita mo, no? So, maiba tayong konti. Okay. Simulan na natin. Dito sa camera, Speaker Martin. Ang problema ko sa tanong mo at yung mga pangalang babanggitin mo, Coach Oli, I do not want to be accused by anyone that I'm trying to promote my candidacy as a senator at their expense. So kung iyong mamarapatin at pahihintulutan, hingin ako ng dispensa na I don't think ako yung dapat mong tanungin at sumagot sa aking impresyon sa mga personalities na iyong babanggitin. Not that I am afraid or I have reservation. Yes, I have, but only for the sole reason na tayo ay formal at official ng aplikante bilang senador. Baka ayokong sabihin I'm promoting my own candidacy for senator at their expense. Ayoko. Sana maintindihan mo yan. Ayan, naintindihan natin yan na kung medyo magiging negative, ano? Nasarap pa nang sagutin dahil I'm sure marami nag-aabang, but yung bang malaswaba na ako pa ang tutugon sa or magdi-describe o magsasalarawan kung paano ang impression nila sa akin. Siguro sa ano na lang, next time na lang, Atty. Vic, over a battle of personal. Off camera, Coach Oli, I will gladly indulge. Okay, Atty. Vic, so ano pong huling mensahe natin sa ating mga nagmamahal sa inyo at sa buong Pilipinas? Maraming salamat po uli sa inyong patuloy na pagpapadala ng mabubuting salita, words of encouragement. Alam ko ho, in fact, when I filed my candidacy, I told my very, very small but very, very firm and principled campaign team na ang laban na ating papasukin ay hindi lamang uphill, kundi it's going to be a very brutal campaign and very brutal fight for me and for my campaign team. Subalit, hindi namin kayang talikuran ang mamamayang Pilipino at ang bansang Pilipinas. Kaya ako ho ay tumugon sa hamon na kumandidato bilang senador. Ito po ang aking layunin, ilunsad yung war on corruption, maging maisog at totoong oposisyon sa Senado. Sana po ay samahan ninyo ako. Alam kong pagod na rin kayo sa korupsyon, talamak na korupsyon at higit pang korupsyon. Subalit, hindi ho natin mapipigilan pa ang higit na paglaganap nito, kundi po tayo magbubuklod-buklod at magsama-sama pagdating ng midterm election. Dahil ako, uulitin ko, naniniwala ako, basta tayo'y nagsama-sama at nagkaisa, posible ang pagbabago.